Pinapapungay mo ang aking mga mata. Ikaw ang dahilan ng pagiti ko at pangatawa. Lumilipad ako nang nakasayad ang paa. Ubus na ang mali sa lakas ng aking tama. Sa'yo mahiwaga. Limot na ang problema. Wala lang kahit ang daming kumukontra. Sa'yo mahiwaga. Wala lang ang halimuyak mong di ko makalimutan. Tuwing kasama ka sa una parang nakalutang. Tumutol man sila wala akong pakialam. Sa dami ng tanong ikaw pala ang kasagutan o halaman. Pinapapungay mo ang aking mga mata. Ikaw ang dahilan ng pangiti ko at mga tawa. Lumilipad ako nang nakasayad ang paa. Ubus na ang mali sa lakas ng aking tama. Sa'yo mahiwaga. Limot na ang problema. Wala lang kahit ang daming kumukontra. Sa'yo mahiwaga. Wala lang ako'y sabog sa'yo at sa taglay mong ganda. Tila ba isang anghel ako sa'yo ay tulala. Galit sila sa'yo, ayaw nilang maniwala. Pero di kita iniwanan sa'yo'y di magsasawa. Kasi pinapapungay mo ang aking mga mata. Ikaw ang dahilan ng pagiti ko at mga tawa. Lumilipad ako nang nakasayad ang paa. Ubus na ang mali sa lakas ng aking tama. Sa'yo mahiwaga. Limot na ang problema. Wala lang kahit ang daming kumukontra. Ayan, sa mga interested po at nais mag-inquire yan, subscribe niyo po ako at ito po yung ating FB account, Facebook page, WhatsApp and Viber. Ayan, yan niyo po ako message mga ka-farmlat. Hello mga ka-farmlat, good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyo lahat. Ayan, nandito po tayo ngayon sa bayan po ng Santa Elena, Camarines Norte sa ating vlog 195. Ano po? Ayan, nandito po tayo ngayon sa mga available pa. So, ibibida ko po sa inyo itong ating lot 3. Ayan. So, update ko po kayo. Ito po available natin lot 3. Ayan, yung kubo. So, na-preserve na po. Hindi na siya inalis. Ano po? Kasi nagsakto naman yung lupa. Alisan sana yan. So, sakto naman yung lupa po na kinuha. Dito, tinatambak po naman doon. Ayun, nandun po yung bako. Tinatambakan po doon para kumonek na po doon sa kalsada. Para makakabili ng lot 4, lot 3 ay napasok po yung sasakyan nila. Ayan, kapantayan po yan. Ayan dyan. So, yun. So, ito naman yung ating lot 2 kung saan sold na. Tapos itong lot 1. Ayun, may mga naka-private property na po ito. Kaya halos wala nang nagdidinayo. Talagang dinadayo po itong paliguan. Pero yun, may mga nakabangka nagdayo dito. So wala na nakapunta dito. So yung nakabangka. So imagine nakabangka na yan mga ka-farmlat. Pero dito pa yung nadayong maligo. Kasi dito sa Santa Elena, ito lang yung may pinakamagandang pwesto ng tabing dagat. Kaya po kung gagawin itong resort ay talaga pong dayuhin at maganda. Ayan. Imagine marami na tabing dagat yan. Bakit dito sila napunta? So isang patunay na maganda po yung dagat po dito. Ayan, as you can see mga ka-farmlat, elevated yung property kahit magbagyo, magbaha. So, wala tayong problema dito. So, itong lot 3, yung pinaka-corner lot na pa-L po ito pag ganon. So, nandito sa lot 3 yung pinakamagandang view. At may puno pa ng balete. So, napakaganda po. Elevated po yung kubo natin dyan. At ang ganda po ng buhangin. So, ngayon, papunta dito yung hangin. Kaya, yung mga natural po na dumi ng dagat kagaya ng mga bunot-bunot. So, sa ngayon, dito po napapadpad. Ano po? Pag ang tawag po dyan ay habagat. Hindi ko po alam kung limot ako sa tawag. Pag ang tubig po daw ay galing siguro dito sa dagat, habagat po siguro. So, pag dito naman galing, amihan po siguro yan. So, ayan mga ka-farmlat. So, ang ganda ng talisay. Inaalis natin kasi yung mga damo-damo dito, mga puno-puno na hindi naman nakakapagpapangit sa view. Pero as you can see yun, napakaganda na ngayon. Ano po? So, na-preserve. Na-preserve yung ating kubo.
So, available po ang lot 3 natin mga ka-farm lot. And also, itong lot 4, sayang yung buyer natin na nag-reserve nito. Nito lang po nakaraang week. Reserve na po sana yan. Na tripping na. Ang naging problema po, hindi po na-approve sa bank na naman yung kanyang loan. So, again mga ka-farm lot, so kung ilo-loan nyo po yung pambayad po ninyo dito ay hindi po advisable. So, sa mga buyer lang po na may ipon na, ano po, kasi ang nangyayari, nagre-reserve tapos mapipending sa bank, so nadidelay po yung property namin, ano po, yung for sale. So, kakaabang ng buyer na magkaroon na ng fund pang bayad dun sa 80%. So, nadidelay po. So, available po lot 4. Ay, ito po yung lot 4. Lot 3. So, napakaganda po. Kung isang buyer makakuha, mas maganda po, mga ka-farm lot. Ayan. So, ito yung galing dito sa isang kubo na inalis. So, nilagay muna dyan. So, ayan, mga ka-farm lot. May kita mo may source ng tubig. Ayan. Yung kuryente, ayun po. Ayan. May cellphone signal. And kita na nyo naman po mga ka-farm lot yung view dito. Ayan, panalo po yung view dito. Ayun. Yung dumayo po paliligo dito. Galing pa pala dun, oh. So, imagine dito pa nadayo, no? Ayan, ang ganda ng view mga ka-farm lot, oh. Ito yung sinasabing magandang resort. Ano po? Magandang bakasyonan. Magandang investment po. Dahil kung gagawin nyo pong investment po, ang beach napakabilis tumaas ng presyo. Kung gagawin yung resort, napakaganda ng pwesto. Dayuhin. Kita nyo naman yung nagbangka na yun. Dayuhin po talaga to kasi dito sa lugar na to, ito lang yung maganda. Na kung bakasyonan ay napakatahimik po dito, lalo sa mga oldies natin. Yan, tahimik po. Kasi ang mga may bahay lang dito, yung may mga lote lang. So kung 3 hectares ay mayroon ka dito 3 hectares, yung karatig mo, yun lang yung may bahay. Ano po? So ganun po dito. So ito ang kabuuan nito ay 3.5 hectares. So hinati po sa 7. Ayan. 3 na lang po yung available natin. Yan, ito pong lot 3. So, yan. So ito naman po yung ating lot 2. Ibibida ko po sa inyo yung lot 2. So nandun na po yung bako natin, no? Ayan. So ito naman po yung ating lot 4. So solid mga ka-farm lot. Ayan. So ang muhon po nito, yung gilid ng bahay, nandyan po yung muhon. Ayan. So papaganon po ito, papunta dun sa bako, dun sa inaayos na elevation dyan. Tapos hanggang dun po sa nyug na yan. So nasa, I think mga 50 meters yung frontage po ng lot 4 natin. Yung lot 3, 33 meters po yan. So ito po siya. Ayan. Ayan. Lot 4 po ito mga ka-farm lot. Ayan. Mayroon pong puno ng nara. Ayan. Matigas po yung ano dito. Ayan. Hindi po yan nagpuputik, no? Tapos, banayad na po dyan. Banayad siya. Ayan. So, kita nyo yung buhangin. Ayan. White po yung buhangin, no? Maganda po yung buhangin natin dito. Buhanginan po ito. Ayan. Kita nyo naman po yung buhangin, no? So, puti po siya pag tuyo. Pag basa, ayan, medyo ano siya, white brown. Ayan. At makikita nyo may mga ano po yan, dahon-dahon, sanga-sanga. Kasi nga po, papunta dito yung hangin natin. Pero as you can see mga ka-farm lot, ito yung lot 3. Andun po yung muhon. Ito yung 4. Ano po? Hanggang dun po yung 4. Sako po yung 3 mangga dyan ng 4. Tapos itong mga nyug na to, ang dami po niyan. Yan, mga nyug na yan. Sako po yan. Ayan, tingnan nyo po yung buhangin dito. Bababa tayo. Ayan. Yan, ganda po ng buhangin, no? Yan. Ito yung view. Pag nandito ka sa frontage ng 4, may isang nyug dito. Yan.
Ayan. So medyo labo po ng konti yung ating tubig dahil syempre maulan po ngayon lang po nag-init. So dahil nabakho po ito, yung mga tubig galing po dito sa Nakayod napunta dito. Ayan. Pero malapit na po matapos yung pag-ooperate dito. Ayan, ang ganda po ng buhangin. Lot 4 po ito mga ka-farmlat ha. Yan, pwesto natin. Ganda po ng ating buhangin. Ayan. Ito yung lot 5. Sold na po yan. At, nga pala mga ka-farm lot. Yung ating lot 6, reopen po ito. Yan. Available po yung ating 6. So, bakit po siya available na reopen po? Kasi yung buyer po na nag-reserve. Yan. Hindi natuloy pong bayaran. So, syempre, pag hindi natuloy bayaran, ililipat po at hanapan ng buyer. So, ayan. So, pwesto natin lot 5 mga ka-farm lot. Ayan ang 4. At ayun ang 3. Yan, napakaganda ng 3 oh. Tsaka yung 4. Solid. At, ito naman 6. Nasa Bukana, yun. Doon po sa likod ng ginagawang bahay na yun, nandun yung kalsada. So, eto po mga ka-farm lot, start na po ito ng lot 6. Yan. Yung mga nyog na yan po yung sakop ng lot 6 ngayon. Ano po? Yan. So, ito yung lot 6 natin. Yan po yung mangrove. So, high tide po ngayon. Dito tayo. Ito yung sakop ng mga tanim ni lot 6. Ito yung mga nyog. Ano po? Yan, marami rin po siyang tanim na nyog. At maganda po yung view dito ng dagat. Although, ang harap ng lot 6 ay mangrove, pero yung side po niya ay wala namang mangrove. Nag-uumpisa na rin tumubo mga ka-farm lot yung mga damo-damo dito sa tinambak. Kaya lalong nagiging solid at mas maganda yung ating lot 6 dito. Ayan. So yan po yung ginagawang road right of way dyan. Ayan. Doon mamaya pupunta po tayo doon. Ayan. Dito tayo sa una-unahan. Papakita ko sa inyo. Ayan. Ayan mga ka-farm lot. Ito ang pagitan ng 6 at 7. Ito po 7. Ito yung 6. Pag nandito ka sa portion ng lot 6, maganda pa rin yung view niya. Dahil natatanaw mo po yung dagat doon. Natatanaw mo rin yung mountain view dito. Tsaka yung dagat dyan. Ayun yung muhon po nandito sa pagitan. At ang kagandahan, may protection ka sa alon kasi may mangrove ka doon. So yun ang kagandahan nito si 6. Buhanginan din naman po yan at hindi po putik ang ipapakita ko po yung low tide. Ayan mga ka-farm lot, ito yung pagitan ng ating lot 6. Yan. Tapos hanggang dun. So nasa 50 meters po yung frontage natin. At buhanginan po yung shoreline natin dyan. At merong dito may mangrove po. Pero hindi po siya putik. Ayan makikita nyo. Buhangin po siya na may graba-graba. Ayan. So, walang putik po dito mga ka-farm lot. Pag high tide, pwede kayo maligo dito. Ayan. Ayan. So, ito yung shoreline naman ng 7 ito. Magkaratig po ang lot 6 at 7. Ayan. Ayan, maganda dito. Mayroong isang mangrove na maganda yung pagkapuno dito. Ayan. Ayan. Sako po ito ng 6. Ayan, 6 po yan. Tapos hanggang dito po yung 6. Ayan. Tapos ito na po yung 7. So mga ka-farm lot, kung ano yung view ng 7, yun din halos yung view ng 6 kasi magkaratig lang po sila. Ayan. So ito po yung 7.
Ito po yung 6 na available pa. So 4,286 square meter po ito. Ang halaga po ay 2.8 million. So ayan mga ka-farm lot, ang available po natin, lot 6, lot 4, and lot 3. So 7 and 5, sold out na po yan. Bayad na po talaga yan. Bayad na. As hindi po reserve, bayad na. Ano po? So nahuli lang yung ibang nagpa-reserve. At yung iba, hindi po natuloy. No. Kaya nga po, dun sa mga interesado, kung ang pambayad nyo po is ilo-loan nyo lang din, ay wag na po. Ano po? Kasi hindi rin naman po pwedeng gamitin nyo yung papel nito para ma-approve ko po kayo sa loan. Subdivided po ito. Ano po? Ang alam ko sa mga pwedeng i-loan, yung mga ready na, yung may mga kanya-kanyang title. Ito kasi, sabay-sabay po ang titling. Direkta na doon sa mga nakabili. Ano, mga ka-farmlat? So, nandito na po tayo. Tapos na po tayo dito sa tabi. Yan, yung mangrove dyan. At pupunta naman po tayo doon sa likod. Ayan. Ayan mga ka-farmlat. So tara, let's muna. Dito. Pabalik na tayo. So ang aliwalas po ng property, lalo pag nagkaroon na to ng mga damo, nag-uumpisa naman na po tumubo. Ayan. Magiging green na lang ulit po ito. Ayan. So ayan mga ka-farmlat, nandito tayo ngayon sa ibabaw ng ating lot 4. Ayan, kasulukuyang nandun po yung bako ngayon natin. Doon tayo galing kanina. Ayan, lot 4. Lot 3 po ito. Ito yung 4. Ayan, so, ayun na po. Yung nakayod. So, tanaw na rin dito. Maganda na rin lalo rin yung view ng ating lot 4. Ayun o. Tanaw po yung dagat doon. Ayan. So, ayan. Ito yung ating lot 4. Ano po, may tambak na yan na matigas. Ayan. Then, papunta po tayo dun sa kinakain dun. Papunta sa kalsada. Ayan. Ayan si Delmark. Ayan, dito tayo dadaan. Sa may bako. So, yung mga nakayod po doon na lupa, dito po dinala. Ayan. So, nag-connect na yung paburol dito. Kumonect na dito sa ating lot 3 and 4. Ayan. Yan mga ka-farmlat oh. Ang ating masipag na operator. Ayan. So 4 po ito. Itong mga sakop ng nyog, lot 4 po ito. Ayan. Pag ganun, ito po ay lot 3 naman. Itong mga nyog dito, sakop na po ito ng lot 3. Ayan. Tapos nandyan po ang poso ng, may poso po dyan, tsaka hukay, sakop ng 4. May source ng tubig si 4. Kita nyo naman. At si 3, may sariling source ng tubig din si 3. Ayan. So, lot 4, lot 3. Ayan, ito yung likuran. So, papunta po dito sa kalsada. Ayan, nagsagpong na. So, di ba? Ayan. So, dito na po yung road right of way ng bawat lote. Papunta na po dun sa kalsada. Yung mangga po dito, yung bagyong malakas na dumaan itong nakaraan, natumba. Ayan. Nagrupok siya gawa ng nung nagkayod dito. So nadama yung ibang ugat. Kaya hindi na siya ganun katibay. Kaya nung nahanginan, ayan, natumba po. Pero yun lang naman po yung natumba dito. Tsaka yung isang puno doon.
Pero yun puno na yun. Pero yung sa nyug po, wala pong nabawas na nyug na dala ng bagyo. Yun po. So yun lang. So napakalakas ng hangin nitong nakaraang bagyo po. Yan. So eto na po yung linya ng kuryente. Ayan po yung kalsada. So ito na yung magiging road right of way ng lot 7, lot 6, lot 5. Yan, pababa na yan. Na po. So yung lot 4 naman, ito na siya. Tsaka yung lot 3. So yung lot 3 naman, yan, nandiyan po yung muhon halos tabing kalsada na po. Yung 4 naman, eto po, sakop na to ng 4. Itong area na to. Yan, 4 na po ito. Again, yung 3 mula dyan hanggang dito, sa part na to, yung 4 naman, ito, sakop na ito ng 4. Papaganon. So ito yung pwedeng gawing road right of way ng ating 4. Ito pong, may bukal po dyan. Itong mga nyug na to, sakop to ng 4, tsaka yung 3 mangga. So mula naman po dito, papaganon, sakop ng 3. So, itong mga sanga galing po dito pinutol. So naggagawa po kasi ng kubo dito. Ayan, ito yung naiwan sa seller at ito naman po yung pinagawang bahay dito. Kubo, ano po. So ito yung naiwan sa lote na hindi for sale. Tapos binigyan naman yung ng lote dun yung caretaker sa unahan. Ayan. So dito, kagandahan po, may bukal po dyan. Ayan, may bukal dito. Continuous ang tubig dyan. Ayan. So, ayan, sa mga interested po nating buyer. So, ayan. Yung lot 6 at lot 4, 2.8 million. Yung ating may kubo doon. Yung pinakamaganda doon. Yan, yung may kubo po ay 5 million po yung asking price po doon. % na yung development. So, eto na lang ang kulang. Iaano na lang po yan. Papagandahin na lang to tapos konting tabon doon. Kasi almost tapos na. Diyan na lang po. Mamaya tapos na yan. So, next, sa susunod na araw, ito na yung tatapos yan. So, ayan, sa mga gustong mag-avail, message po ako sa ating WhatsApp and Viber. And sa mga buyer po na can't afford yung mga 2.8 million, ang budget po ay yung mga 1.5 to 2 million. Yan, mag-message po kayo sa akin kasi meron tayong mainit-init pang mga incoming subdivided lots for sale na talagang solid yung mga buhangin, magaganda. Ayan. So ayan mga ka-farmland, hanggang dito na lang ang ating video at maraming salamat po and advance Merry Christmas and Happy New Year po sa inyong lahat. Ano po? So ayan, maraming salamat.